Lahat daw, ito sinupalpal na si BBM. Lahat daw ng sinasabi pala ni Junior ay scripted lang. Kung napapansin nyo nakaraan, yung pagbati, tapos ito, yung may pinagpag-design, ay scripted lang lahat yan. Eh bakit scripted? Sino ba yung ano? Kung scripted, sino ba yung may gusto diyan sa sinasabi niya? Meron bang gumagawa ng script? Sino bang may gawa ng script na yan? Kung sino man yan, kung scripted man yan. O ito, panoorin po natin ito tong isang magaling na political commentator. Bakit niya nasabi na itong mga pinagsasabi ni Junior ay scripted lang? Ito ang video. Lahat ng gobyernong itong ginagawa nito, puro scripted eh. Lahat ng mga sinasabi niyang Marcos Jr. na yan ay puro scripted, no? Yung podcast niya is pre-recorded eh, hindi live. Walang live interaction. Di tulad ng ginagawa ng former President Duterte na talagang live interaction. Nakikipag-balitaktakan siya sa mga Malacanang press corps. Yun ang hindi pwedeng gawin nitong si Bongbong Hindi Marcos. kaya paawa effect na lang to dahil ramdam na nila na palubog na ang barko. Iniwan na ng iba. Yung mga alyansa, mukhang hindi na natin alam kung kakampi pa sila. Kaya ito ay mukhang hindi natin alam kung ano yung plano nila. Kasi alam natin na mayroon ng parating na mga issue na dapat tutukan ng taong bayan. Siguro para hindi siya masisi diyan sa pagpapa-impeach kay BP Sara. Siyempre siya yung sisihin diyan na bakit niya hinayaan ito na mangyari. Kasi nung nakaraan kay dating Pangulong Duterte, naalala nyo yung kay Leni Robredo? O si Tatay Digong na nagsabi na walang ganyan. Yung impeach na yan. O walang nangyaring impeachment trial. Pero ngayon ito, mukhang tuloy pa rin yung impeachment trial ni BP Sara Duterte. Pero sa tingin po natin, marami pong senador na papanig dito sa mga kay Duterte. Papanig dito kay Inday Sara Duterte. Ngayon, itong ginagawang sinasabing scripted di umano ay para, kasi alam nyo naman sa mga Pinoy, kung sino yung kawawa, yun yung kinakampihan. Pero sa ngayon, sino yung kawawa sa tingin nyo? Aba, syempre yung mga Duterte, kung anong panggigipit ginawa sa kanila. Yung unang-una, yung pagbanat nila kay BP Sara sa Kongreso. Tapos, pinaaresto si Tatay Digong. Tapos, yung mga vlogger, Duterte vlogger. Tapos, yung mga abogado din ni BP Sara. Di ba, puro mga Duterte. Tapos ngayon, pagkatapos ng eleksyon, dalawa sa party list na inendorso din ng Duterte ang hindi naproklama. O di ba? Kaya alam ng taong bayan kung sino yung kinawawa. Kaya yun talaga ang kinakampihan. Ngayon, ito ay baka paawa epekto. Alam naman nating lahat kung sino yung kawawa, yun talaga kinakampihan ng taong bayan. Madadala ba tayo sa ganito? Kung scripted man daw ito. Naku, wag kami dong, uwat kami dong. Yung dito natin, bye-bye.